Ala, may langaw. Pag diniretso doon hanggang sa may Philippine Consulate. Pero may side naman. O sana yung gulay. Police station yan. Tignan nyo oh. May mga hinarang doon kasi may curfew pa pala. Open na ang airport. Yung mga gents hindi naman aware yan kung paano ang kingdom. Good morning! Kamusta po kayong lahat? Time check, 10:36 ng umaga. And maulan na umaga sa amin dito. So, ngayon ay nag-start na ang normal days. Open na. So, ayun nga, eto, nakalabas na kami and sama ko din kayo. Bili lang tayo ng gulay and punta tayo ng choke. Tingnan natin ang sitwasyon doon after ng mga pangyayari. Alam nyo, dito sa river na to, pag diniretso doon hanggang sa may Philippine Consulate, doon nagtakbuhan ng mga police last time. May mangilan-ngilan ng mga motorsiklo. Hindi pa nag-resume ang school. Probably baka bukas ang mga school. So ayan, approaching na tayo sa New Colony Choke. Kung mapapansin nyo, may mga open ng establishments at may mga shops ng open doon. Manok. Kuha kaming cauliflower na lang. Gusto ko sana yung gulay. Mahal! Wag na. I'll get onion. Is this spinach? Bili tayo nitong spinach. Gusto ko sana ng saging. Puro green. Di ba na nga? Ayan, may Gen Z pa, nag-rally to. Ayun, there is that vehicle, there is Gen Z, tarpon. So, may ibang shops na close pa din, pero yung iba nag-open na. Tingnan natin yung police station dito, kung ano yung sitwasyon. Pero nakikita ko may sunog na. Ayan, oh. Wala. Ayan. Police station yan. Tignan nyo, oh. Tinibag. Tapos sinunog. Wala kang makikitang. Sira lahat. Oh, even the shoes nung police. Naiwan na. Sa taas, yung banner nila or what you call that one? Oo, parang ganun. Ayan. Pero nung nakaraan, nakaalala nyo, may nagsusunog dyan. Ayan, malinis na.
May mga military pa doon. Open na ang airport as of yesterday yata or today morning. Ayan o. Sunog. So, ayan. May mga hinarang doon kasi may curfew pa pala. Ang pinapalabas lang nila is yung may medical records na kailangan pumunta ng ng ospital or yung other emergency purpose lang. The rest, naka-hold sila doon. Ayun, kita nyo ba? Ang bango ng bulaklak na to. May isang klase din, ang pangalan Parijal. Pero ito hindi ko sure kung ano. Umuulan na. Kaya pa naman, hindi kami nagdala ng payong. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. So, di ba kaninang umaga naglakad tayo? Tiningnan natin ang kaganapan doon sa may choke. So, ngayon maglalakad naman tayo dito sa may Nilupol. Actually, may curfew pa. And, konting lakad lang tayo. Bibili dapat kami ng itlog. Pero hindi ko sure kung open. So, tingnan na lang natin. So, medyo lively na ang mga daan, not unlike this past 3 days, I think, na as in, tahimik ang daan. So, ayan, nabanggit ko nga sa inyo na may curfew, diba? So, kaninang umaga, open ang curfew ng 6 to 9 in the morning. And then, ngayong hapon, from 5 to 7. So, kailangan namin makabalik ng bahay before 7 o'clock. Ito ay para sa mga pagbili ng mga necessities. Kaya nag-open sila ng curfew. And I think it will last until tomorrow morning. Titingnan ang changes or ang status. If not, they will extend the curfew or not, they will stop it. Paano namin nalalaman? The Nepal Army, they are sending SMS by the way, no? Ayun, kaya updated naman kami so far. So, pag-uwi natin, saka ko kayo i-update sa mga kaganapan ngayong araw. Kung ano na ang balita after ng lahat ng ito. So, ayan, andito na tayo sa Nilupol ulit. Most of the shops closed pa. Maybe 50% shops open. 50% shops are closed. Yun o, tingnan nyo. Dami ng tao. Baka dito sa dadaanan namin. Pero may side naman. Ayan, baka madulas. Alis tayo, mag-motorsiklo. Baka tumilamsik. Oh, yung aeroplano ang baba. Kita nyo ba? Ayan. Ang daming tao dito. Naglalaro. Naglalaro lang pala. Walang pulis nang huli kaya naglalaro. Bawal yun eh. Dito kami bibiling itlog. Ayun. Kasi sabi ni Bindo Nani tsaka nila Bahini, fresh daw ang itlog dito. May bagong college dito, ayan. Nursing college yan. Ayan. Ano to, temple? Ano ba ito? She's praying. Temple. Akala ko bahay. So, dito kami lumabas. Hams Hospital. Yun. Masyadong kita. Kaninang umaga sarado ko.
1,500 one piece. So, ganito naman ang itsura ng choke pagkagabi. I think sarado ang Mercure kasi wala silang light. Yeah. Ayan, dilim ng Mercure. So, kaninang umaga, nakita natin na may barricade dito ang military. I think may military pa. May barricade pa din pala. Kasi nga, open pa, wala pang curfew. Kaya kita nyo pa yung mga tao. So time check, 6:30. So after 7, automatic magko-close na yung barricade na yan. Pakita ko sa inyo maya-maya. Check niya muna daw kung open ang gym nila. Ayun. Wala. Close. Ayan. Ayan o, mga nakatayo yung army. Kita nyo ba yung barricade? Medyo Tapos ito yung mga nakatayong army. Ayan. So, pabalik na tayo sa bahay. So, hindi ko sure kung nakikita yung mga tao naglalakad niyan kasi, di ba, walang public transport. So, naglalakad lang sila. Ang dami. Puro mostly makikita yung vehicle is private. Motorcycle, cars, ganon. So, may film studies dito, International College. So, baka gustong mag-aral ng College of Film Studies, 4 years bachelor. Good morning. Kamusta po kayong lahat? Time check. 7:40 ng umaga. And dito ako dumaan kasi itong shortcut namin dito nakalock. Kaya ayan. So punta ako ng grocery. Continuous pa rin ang curfew dito sa amin. So until 9 o'clock pwedeng lumabas. And then morning. So, ayun, medyo, since may curfew nga dito, yung mga supply ng necessities ay, kahapon umorder kami ng tubig, wala. Ngayon pa lang, nakita ko ngayon pa lang nag-deliver. So, ayun yung delivery. Open sila ng Dito sa Kathmandu, may curfew pa, kaya nahihirapang, antag dito? Nahihirapan pumakapasok ng freely. So, bibili din ako ng itlog. Kahapon, di ba, tumingin kami, hindi kami nakabili kasi yung doon is hindi, maliliit lang siya, kaya hindi kami nakabili kahapon. So, punta lang ako dito ng grocery, dito lang malapit. Ayan, may mga delivery ngayong umaga. Usually, ang delivery is, ang tawag nito? Ayan na, may tubig na. Usually, ang delivery is bandang tanghali. Pero since may curfew nga, kaya maaga ang delivery today. So, bili lang tayo ng mga kailangan sa bahay na dapat hindi mawala. Morning. Anda cha? Anda. Ayun, konti na lang yung anda na natira. Buti nakahabol pa. Kotti, 630. Oh, OMG. Ang mahal ng itlog, 630. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga araw? Time check muna tayo. 10:39 na ng umaga. And pasensya na, ngayon lang ulit ako mag-follow up, update sa mga kaganapan kahapon. Naging busy tayo kahapon. So, bago ang lahat, maraming salamat po sa pag-engage nyo sa aking video kahapon. Sobrang thank you po sa lahat po ng shares ng aking video. Sobrang thank you po. At sa mga bago po sa aming channel, welcome po.
So, simula po tayo sa follow-up update, what's next for Nepal after ng mga nangyari. So, ito pong aking mga sasabihin ay base sa aking opinion po lamang at base sa aking pagkakaintindi. It's based from my opinion, my point of view, and my own understanding. So, simula po tayo, tulad ng sabi ko sa inyo, ano ang susunod na mga kaganapan dito sa Nepal. So, kahapon, pinakita ko po sa inyo ang sitwasyon after matapos ng rally at nagkaroon ng curfew, ang sitwasyon dito sa aming choke. So, ayun, ngayon, ang dami pong, binasa ko po yung inyong mga comments. So, ang dami pong may dami ting nagtatanong na since wala na yung government dyan, paano na? So, una po sa lahat, dito po kasi sa Nepal system ay may president at may prime minister. So, ang dalawang roles na to ay magkaiba. So, in Nepal system, yung president po is the head of the state and the prime minister is the head of the government. Okay, so magkaiba po ang kanilang roles and responsibilities ng bawat isa. So ngayon, kahit nag-step down yung prime minister, yung president po ay hindi po pwedeng maging interim prime minister dahil ang role ng president ay ang mag-continue at mag-secure ng stability dito sa bansa. So ngayon, it's been 2 or 3 days now na simula nung nagkaroon ng protesta ang mga Gen Z, and until now, wala pang desisyon kung sino ang mauupong interim prime minister so far. Bakit? Kasi may mga sitwasyon na hindi nagkakaunawaan or hindi sila pabor ang mga Gen Z. Like, gusto ng Gen Z na i-abolish ang parliament. However, on the other hand, the other political parties ay gusto nilang i-retain kung ano man ang parliament na meron ngayon. So, ang sinasabi kasi ng other parties is kailangang i-retain ang anumang constitution na meron ngayon. Kasi ang gusto ng mga Gen Zs ay magkaroon ng bagong gobyerno at ma-reform or mabago ang mga ministry. So kaya hindi sila nagkakaintindihan ngayon. Kaya until now, the update is wala pang napiling interim prime minister. So kaya ngayon, yung mga tao, gusto talaga nila si Mayor Ballen na maging interim prime minister. Kaya lang, tulad nga ng sabi ko sa kanya, as per my own understanding and my own opinion, dala na rin ng una na baka may plan siyang mag-run as prime minister next time. So that's why maybe he cannot take the interim prime minister, kasi once na nag-take siya ng interim prime minister, hindi na siya makakaran as prime minister on the next election, di ba? Sabi ko sa inyo yan kanina. So, kaya kahit gustong-gusto ng mga tao, pero hindi pa rin nag-reply si Mayor Ballen, dala na rin siguro ng kasi alam nyo kung anong nangyari dito sa Nepal. Ang daming mga nasira, ang daming mga, kumbaga ang hirap so far sa ngayon i-manage dahil na rin sa mga nangyari. Pero alam nyo, gustong-gusto talaga siya ng mga tao kasi ang dami niyang nagagawang maganda dito sa
sa Kathmandu. Actually, di ko pala nabanggit na dito sa Nepal there is two, parang sa atin din sa Pinas, may local government at may central government. So si Mayor Balan is sa local government, which is mayor and the rest of the vice mayor pababa. And the central government is from the Prime Minister to the Senate, House of the Representative, ganon. So, ayun. So, kaya si Mayor Balan is qualified dahil wala siyang associated sa kahit anong political parties. It's just that hindi pa siya ready na mag-take ng position ngayon. So, ngayon, tulad nga sabi ko kanina, sinasabi kasi, pinupush kasi ng mga other political parties na pumili na lang doon sa isa sa kanila ng interim prime minister, and after 6 months or 3 months, i-hand over nila and maggagawa ng election. Kaya lang, ayaw talaga kasi ng Gen Z, kaya nga sila nakipaglaban, kasi para ma-reform ang ministry, para ma-reform ang constitution na maraming butas. Ayun yung pinaglalaban nila, kaya hindi pa rin nakakapag-decide. And then, alam nyo, ngayon, yung king, di ba dati kingdom yung etong Nepal. So, nowadays, yung king, medyo suddenly naging active na din siya. Kaya lang, syempre, yung mga Gen Z, hindi naman aware yan kung paano ang kingdom, and they don't push through for the kingdom since they don't know. Maliit pa sila noon nung na-abolish yung kingdom. Kaya we don't know. So we'll see anong mangyayari sa mga susunod na araw, kung magkakasundo ba sila sa iuupong interim prime minister, kasi medyo komplikado, nagiging komplikado ang pagpili, ganon. So, etong president na sinabi ko sa inyo kanina, siya ang namumuno and sa pagpili kasama ng ibang political parties at ng army na din. So, ayun, so far, ayan muna ang aking update sa inyo. And once na naka-finalize na ang magiging prime minister dito, ay i-update ko pa rin po kayo sa mga kaganapan dito sa Nepal. And hopefully maayos yung mapipili nilang mamumuno ulit sa bansa na to. And hopefully din ay hindi naiimpluwensyahan ng ibang politiko ang mga Gen Z. So, marami din po sa inyo ang nag-comment about sa Pilipinas na talagang sadyang ang korupsyon ay parang dito din sa Nepal. So, we are hoping, we cannot do anything for now. We are just hoping na sana ay we hope and pray na sana ay makaahon din ang ating bansa sa mga corrupt officials na ito. We don't know how, we don't know when, but somewhere out there, sana may maglakas ng loob na lumaban sa mga corrupt officials. So, ayun po, wala tayong magagawa kundi magdasal, ipanalangin na sana ay mabago ang ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna. Update ko na lang po kayo ulit sa mga susunod na vlog. Maraming salamat po. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.